Bumisita lamang si Claire sa Barangay Santo Tomas, Baguio City para sana ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang kaibigan noong Biyernes, October 10. Pero ang masaya sanang pagdiriwang nauwi sa sakuna. Ito'y matapos sumiklab ang isang apoy sa bahay ng kanilang kaibigan. Ko yung mga sasakyan. May naririnig-rinig po kaming nahuhulog-hulog. Akala namin earthquake or may mga gamit lang pong nahulog po talaga ng hangin. Pero nung ano po, parang tumagal, parang dami na pong nahuhulog. Tapos, chinek po nung ni tita, yung may-ari po ng bahay. Chinek niya po kung ano nangyayari sa taas. So, sinabihan niya po kaming lumabas na po ng bahay. Like, labas na kami kasi sunog. Pakalabas na lang po namin ang lakas na po ng sunog sa may kwarto. Tapos, kumalat na po siya. Tinangkapang apulahin ng may-ari ng bahay ang apoy pero nasugatan ito. Nung time na yun, si tita lang po yung nasaktan kasi siya po yung pumunta sa taas na ano po dito sa may taas niya. Kasi trinay niya pa pong ipatayin yung apoy kung kaya niya po, pero pinalabas na po siya. Agad naman siyang binigyan ng paunang lunas bago dinla sa pagamutan. Mabilis na kumalat ang apoy at nadamay ang isang katabing bahay. Tulog po kaming dalawang kapatid ko. Ngayon, naunang nagising yung kapatid ko, may narinig siyang kumakatok ng malakas. Sunog daw. Paglabas niya, mausok na yung bahay. Ngayon, nung ginising niya na rin ako, pagtingin ko, yung sunog nandun sa dirty kitchen. Bali, parang yung hangin kasi papunta sa amin yung hangin, kaya yung apoy lumilipat na. Kaya ang una kong ginawa, binuhusan na namin ng tubig para hindi lumipat kasi hindi kaya. Agad namang lumikas ang iba pang kapitbahay sa takot na madamay sa sunog. May nai-report sa atin na structural fire at around 2:08 PM ngayong araw. So agad naman tayong nagpatakbo ng mga fire trucks natin para isuppress tong fire. Tapos at around 2:43 PM na fire under control natin. And then na-fire out natin ng 3:15 PM at the same day. Agad namang naghatid ng relief goods at hygiene kits ang City Social Welfare and Development Office sa 9 na miyembro ng pamilyang naapektuhan ng sunog. Ipa-process namin yung financial assistance, yung emergency shelter assistance natin. So for totally damaged houses, nagbibigay kami ng 20,000. Yung city natin, nagbibigay siya ng 20,000 for totally damaged houses. At saka yung 3 damaged houses, so we have 1, 2, 3 na nadamay pero partially naman siya nagbibigay. Ang maximum ng city na assistance for partially damaged houses is 10,000. So magdidepend yun sa assessment. So hindi pa namin nakausap kasi yung fire natin para tingnan natin. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng apoy at pumalo na sa 1.4 milyong piso ang iniwang danyos ng sunog. Ron Maranan, RNG News.